Guys, dito tayo nakabili ng ref magnet. Isang ganito 35. So yung tatlo klase 100 lang siya. So around sa mga 300 pesos something ito lahat. Welcome back ulit sa ating channel, guys. And currently kakalanda natin here in Manila. So time check, it's 11 a.m. So this time, guys, is we will be traveling again to Indonesia. So 2023 when I last came here, when I first visited Indonesia, sa Bali yon. But this time is pupunta tayo ng Jakarta. Napaka-spontaneous lang ng trip nito, guys. Hindi namin plinano. Nakuha lang namin yung ticket for a very low price of 5,000 pesos round trip from Davao to Manila, from Davao to Jakarta with a layover in Manila, no? 5,000 lang during the Sitse last year. So, sabi namin, let's give it a try kung anong meron sa Jakarta. So, this is just only parang 48 hours, more or less. 48 hours na trip lang sa Indonesia, sa Jakarta. Sa November. Guys, wala kaming itinerary. Wala kaming planned activities with November. Wala lang, spontaneous lang siya na trip. Ewan na lang, bahala na lang kung saan kami dadalhin. Okay, andito kami ngayon sa Tambayan, sa lounge kasi we're waiting for our flight. We still have 7 hours left for the boarding time. Maganda dito na area, guys, sa may lounge dito, sa may Tambayan sa Terminal 3. Ang lakas makailaw dito, guys. Parang may liwanag festival. So our trip to Jakarta will just be only 48 hours, guys. We will arrive at Jakarta at Sukarno, Hakano. I forgot the name of the airport. By around 11 p.m. And Jakarta is 1 hour behind from the Philippines. So after that is check-in na tayo. Nakapag-book na tayo ng hotel. Mostly yung magiging activity natin dito sa Jakarta is food trip, coffee hopping, staycation. It's 4 p.m. na. So papasok na kami ni Novem sa I.O. So ano yung magiging tanong kaya na naman for this time? Tapos na tayo sa security check. Medyo maraming tao, guys, sa I.O. However, smooth lang yung ating I.O. processing. Kasi nakapag-establish na tayo ng travel record. Good travel record. That is why wala na masyadong tanong. Pero, yun pa rin, guys. Hinanapan pa rin tayo ng travel order. Kasi we are working in a government. So, pag government employee ka, you have to prepare for a travel order. Para wala nang hassle. No? So, maaga pa naman siya. Actually, guys, maaga pa siya. 4 p.m. at 7:30 pa yung aming boarding time. Then, the boarding gate is 101. Guys, boarding na tayo in a while. Ayan, dito tayo sa gate 106. The flying time to Jakarta is 4 hours. Hindi ko na-anticipate, guys, na 4 hours pala yung flight. So, wala tayong na-restock na pre-order na meal sa plane. Pero nag-dinner naman tayo. So, bahala na to. Guys, boarding na tayo. Finally, our aircraft is A320 Neo. Wala tayong katabi. Yes, we have just landed at Jakarta. Yes, Sukarno, Jakarta International Airport. We're here. Huh? Before arriving pala here, guys, you can fill out the digital declaration ng Indonesia. So, fill up nyo siya sa website, guys. 2 days or 3 days prior to your arrival, you can fill up it. You need to download that. You need to fill up that declaration form before arriving here in Indonesia. Ayan, guys, yung All Indonesia, yan yung ida-download ninyo. Tapos, yung QR code, guys, huwag nyo kalimutan i-screenshot or i-save. Kasi I think parang yun yung ipapakita natin sa immigration. Ano ipapakita? Ano ipapakita mo? Kaluluwa. Guys, tapos na tayo sa immigration. Ang bilis, walang katao-tao. No? So, Filipino passport holders are visa-free in this country for 30 days. So, from here, guys, is mag-go check tayo or mag-grab going to our hotel. Since may eSIM na tayo, guys, so we don't need to buy a SIM card here. No, kasi may eSIM na. So, upon landing, you can activate already your eSIM, guys. Very convenient na talaga yung eSIM ngayon. Guys, after exiting the
The custom is meron na tayong dito na tayo sa arrival nila. So may makikita kayong nagbibenta ng SIM card dyan, money changer, and everything. But before that, mag-withdraw muna tayo ng cash. Nina sa custom guys, in-scan yung QR code natin na na-fill up natin sa kanilang declaration, digital declaration. So you need to file for a declaration guys before arriving here in Indonesia para wala na kayo masyadong para hindi na siya hassle. Merong mga ATM cards dito, may ATM dito. So yung sabi is itong Mandiri ATM, yung bet for withdrawal ng cash. Unfortunately guys, hindi nag-work yung ating GCash at Maribank sa Mandiri ATM. So paano yan, Ed? So dito sa may departure area nila guys sa second floor, may mga ATMs din. So ayun, meron ATM BCA at saka Mandiri na. Dito tayo sa ATM BCA. Dito tayo sa Mandiri kasi tayo sa baba. So hindi siya gumagana. So dito tayo sa ATM BCA. Check natin. Okay guys, so let's withdraw cash. So i-withdraw natin guys is 1 million rupiah. Okay, guys, when you see like this guys, always check or choose decline conversion. Pag i-accept mo yung conversion, yung magka-count mababawas sa'yo is 3697.28. So i-check natin kung makano yun, mababawas pag decline conversion tayo. Yun na yung cash. Guys, sa conversion kanina sa ATM, that is 393697 something. So pag i-convert, i-accept mo yung conversion, yun ang mababawas sa card mo. Pero pag dinecline mo yung conversion, yun nabawas na sa ating GCash guys is 3,508. So meron siyang difference na almost 200 pesos na malaking savings na din yun. So from here is magka-grab tayo or Gojek, grab dito tayo sa Grab. Papunta ng Merlin Hotel. Dito sa arrival area nila, hanapin nyo lang yung ganyan guys na Grab signage. Dito yung kanilang pick-up point sa mga Grab car. Upon checking sa Gojek at saka sa Grab guys, mas mura konti ng Gojek ng mga 5,000 rupiah. Merong transport bus dito guys from the airport going to the town proper. At saka meron din train. However, 12 midnight na kasi siya so hindi na siya nag-ooperate. So kaya nag-grab kami. Kaya mag-grab tayo going to our hotel. Nasa right side yung kanilang driver's area. After almost 1 hour, we have reached our hotel. So this is Merlin Park Hotel in Jakarta. Dito na yung room natin. Sa executive room tayo. Ang ganda ng comfort room. May bathtub sila guys. Ang akin ng bathtub. And of course, may bed, diba? Parang walang bidig. Or sige lang. Ayan. Guys, oh my God. This is perfect for our staycation. And, oh my God. Complementaries, may 1 litro at saka 2 ml na coffee. So, yung kinuha ko na room is a twin bed, guys. Ayan. And they have a very large flat screen TV and some working table here. Oh my gosh, this is so... And overlooking siya guys. Kaso lang madilim pa. Wala masyadong wala pang makikita sa labas. So bukas titingnan natin yan. I booked this hotel guys sa Agoda. Nasa siya guys, 3,300 kami ni November head. And this is already for 2 nights. No? Nasa central siya ng Jakarta. Rise Sunshine, good morning. It's our official day 1 here in Jakarta. This is our first full day here. So, it's 7 a.m. Yung ating plans for today is wala masyadong ganap, guys. Actually, we planned talaga with the event to staycation lang dito sa Jakarta. Pero baka mamaya after lunch siguro, guys, is lalabas tayo. Kasi, of course, may flagship store ng ONA naman dito sa Jakarta. So, we need to visit that. And then, pupunta tayo sa isa sa kanilang mga largest market dito. Kung saan makakabili ng mga pasalubong. At saka, mall hopping siguro later. But for now is mag-breakfast po muna tayo. Kasi may have complimentary breakfast dito sa ating hotel. Yung aming hotel pala guys is Essential, tawag ito Merlin Park Central Hotel.
Located siya in the central of Jakarta. So malapit lang siya sa mga mosque dito. At saka yung kanilang parang malaking square na hotel. I mean, a square na garden. So later baka puntahan din natin yun. Laki na kanilang restaurant, guys. Well, of course, this is Merlin Park Hotel. Oh my God, this is it. Pasta aglio olio. Yeah, let's find a seat first. Fish menu. Real tomato church. Daming food. Guys, masarap tong rice. Perfect. Oh my gosh. Lami ilang pa, no? Sarap yung food, love, no? Masarap yung food dito, guys, in fairness. Guys, after namin nag-breakfast sa restaurant, very delicious at palatable yung mga food. Walang tapon. Andito kami ngayon sa poolside ng hotel. Of course, guys, pinili ko talaga ito na hotel because of the infinity pool. Look at that. This is how massive the pool. So, nasa 5th floor siya, guys. Ayan. Meron pa doon, ganda. Din silang gym dito, guys, for free of use for the hotel guest. It's 2 p.m. na, guys. After natin nag-pool kanina, isatulog tayo ulit. At ngayon lang tayo lalabas ng hotel. Kasi nga, majority of our trip will be staycation. Ayan, right now, lalabas tayo, guys. Ang ating first agendum. Our first agendum is, of course, dahil may flagship store dito sa alam niyo naman na we are so much fan of having an And of course, bibili ang ating friend ng No! Sana may mabili siya. Meron na tayong park at sasakyan, guys. Kotse yung ginamit natin. Nasa kotse na tayo, guys. Alright. So, this is Jakarta. Guys, we're here. Nasa may... Ano na pala siya, guys? Nasa likod siya ng Langham Place na hotel. Tapos parang may mga luxury designer brands na store sa loob. Guys, nakikita na natin yung on-store. Ayan. So, it's just ano lang siya talaga. Parang concession sa loob ng building. Kaya dito ko lang nakita na design it. Wow, oh my gosh. Tapos then, ito yung mga on nila. Andito pa yung iba. Wow, ito yung bago nila. Oh, bago na po ni it ay. Wow. Ayan. Look at that. Pero wala mga prices. Ito yung kanila. Meron ako nito, guys. Nabili ko sa Hong Kong. Ito yung mga pricing nila, guys. This one is 4.5 million. Around 11 to 12k pesos. 3.2 na sa mga 10,500. Ito, guys, 3 million. Parang nasa 10k lang ito. 3.4 million. Then may 2.8, guys, 2.5. So ito yung nasa ano to, guys. Nasa mga 9,000 pesos. Guys, ito yung nabili ko na design sa Hong Kong. Sa Hong Kong nabili ko siya ng 13,000 pesos. Nasa along HKD, yung parang nasa almost 2,000 HKD, 1.5. Dito sa Jakarta, guys, 3.2 million lang siya, rupiah. So yung mga 2.2 million is around nasa mga 11,000 lang siya, guys. So way cheaper dito sa Jakarta compared sa Hong Kong. Guys, we're done shopping with the VEMS and on. At 2.8 million at. Guys, may tax refund pala dito sa Indonesia, Jakarta. Pero mayroon silang minimum purchase amount which is dapat naka 5.2 million yung purchase ninyo para may tax refund siya. In a single receipt ha. Tapos, the receipt or the tax refund can be filed in the airport. Pag bili mo dito, guys, ng mga item, you have to bring your passport kasi hahanapin nila for the tax refund. As well as claiming it in the airport. So right now, since malapit na lang yung Black M Square dito, guys, sa Jakarta, sa ating
bili na lang on show. Doon tayo proceed next kasi malapit na lang siya. Guys, nasa Black M na tayo. Wow, very lively here guys. Guys, puro mga food nandito sa Black M Square. Sige, let's try guys. Daming tao guys. Daming tao. Guys, para siyang may similarity sa Rauhe Night Market in Taipei. Madaming foods dito guys, banda. Guys, ito yung binili namin in November. This is 95,000 Indonesian rupiah. Spaghetti siya guys, at saka may meat, at saka egg. Guys, ang dami pang food over there. Ayan, then dito tayo guys sa baba. Kasi sabi mas marami daw mga cheap shops dito sa underground. Ayan, dito tayo sa baba guys. Malapit lang siya sa pagkainan lang. Then dito banda. Mga bentahan dito guys is mga liburo. Ayan, marami mga foods dito guys. So, hinahanap natin is yung mga souvenirs, mga ref magnet, and etc. So, hanap tayo dito kung may makikita ba tayo. So, guys, wala kami nakitang ref magnet doon sa may Black M, underground, tsaka sa basement. So, I asked ChatGPT. Sabi niya sa Pasaraya M daw. So malapit lang siya dito sa Black M. So let's go there. Ito yung buong building ng Black M guys. Diyan banda, yung may nakalagay na Gojek. Nandiyan yung Pasaraya Black M. Pasaraya M. Wala din kami nakitang mga souvenir dito sa Surabaya M, Pasaraya M. So lilipat tayo ng mall guys kasi baka may makita tayo doon ng mga coffee sticks. So pupunta tayo ng Lotte Mall, mga 6 kilometers siya from here sa Pasaraya M. Guys, nasa Lotte Mall na kami. Move-in. Guys, may mga kape na dito. May 14,500 per box. Nasa Lotte Mall tayo. May mga good coffee here. Ayan, may 57,000. Maganda to. 57,500. Bibili tayo siya. Ito din. And so on and so forth. Dito lang yan sa Lotte Mall. Meron din mga mura noodles dito guys sa Lotte Mall. So dito na tayo mamili ng salubong. Pumunta pa tayo ng Black M guys. Wala na pa tayo mabili doon. So dito mas marami mabibili sa Lotte Mall. Just like in the Vietnam. Kapag may Lotte Mall, doon na yung pasalubong shops. Guys, ito lang yung nabili natin. Small bag lang siya. Kasi hand carry lang kung meron tayo. Pero din good advantage guys na pag naka-hand carry ka lang. Kasi nalilimit yung mga pasalubong. Mostly sa mga napapansin ko dito guys in our one day here pa sa Jakarta. Most of the establishments, some of the establishments accepts credit card. So far is lahat na napuntahan ko ng mga stores, credit card pa yung mga nagagamit. However, doon sa mga maliliit na mga stores outside is cash lang yung ina-accept nila. Ganyan. So right now, so balik na kami ng hotel. Mas-stay na kami doon. Katutulog na kami kasi tayo dito sa November. Then tomorrow is another day. So parang kailan lang, karating lang natin kahapon. Ngayon is pa-check out na kami guys sa hotel. Pero yung flight namin will still be at 12 midnight later. So we still have 8 hours, 12 hours to kill here in Indonesia, in Jakarta. So what we'll be doing now is check out tayo, leave our luggage at the lobby. Tapos maglilibot tayo sa spots malapit na dito sa ating hotel. Tapos na tayo nag-check out guys. So iniwan mo natin yung luggage there. Ayan. Babalikan natin siya around mga 6 or 7 p.m. mamaya. In totality, maganda yung stay namin dito sa Merlin Park Hotel. Maganda yung hotel. Located siya at the Central Jakarta. Malapit siya sa Manas. Tsaka some of the museum here in Jakarta. Guys, ang isa sa mga pinaka-gusto ko dito sa hotel is ang sarap ng food nila. No doubt. No? The food was so amazing. Please take note guys sa Jakarta, some of the establishment here do not accept cash. So strictly cashless din talaga siya. Just like dito sa hotel namin guys, may na-purchase kami na items sa room. So cash lang ibabayad din again. However, hindi siya in-accept kasi cashless lang daw dito. Sa museum na kami guys. Fortunately, open siya.
Kaso na nakapin tayo sa exit area, akala ko close. So dito tayo sa kanilang sa entrance. Wow, lamig. Guys, bangga na kanilang museum, guys. Wow. Guys, yung ticket price ng museum dito is 150,000 rupiah for foreigners. Mga nasa 500 pesos siya, guys. 400 to 500 pesos yung entrance fee ng museum. So, nag-purchase tayo, guys, ng ticket. Actually, hindi ako masyadong fan of National Museums or museum. However, gusto ko yung labas ng museum at saka yung kanyang interior. So, curious ako, guys, so ano yung nasa loob ng museum dito. And we're inside. Guys, look at that. Yung kanilang humay, guys, is yung museum nila. So, ang tawag pala dito is Salinity Rise. Yan. Wow, wow, napaka-immersive. Wow, napaka-immersive dito, Wow, elephant. Ito yung mga sinaunang elephant. Pero may nabubuhay pang elephant. Ay, sorry. On this section, guys, is makikita nyo yung early history ng Jakarta. My gosh, ang dami pa palang elephant before. Oh, familiar. Bakit ako nandyan? Oh my God. Oh, Homo erectus. Oh, ito daw yung mga Homo erectus, guys. Guys, look at that. Ito daw yung kanilang fossil ng Homo erectus. Long way before. Ito mga bato na ito, guys, they call it mga inscription in the stone. Long before pa. No, so may mga nakaukit dyan ng mga... It's a word, maybe. My gosh, so akala ko talaga sa One Piece ko na nakikita itong mga ganitong klaseng mga inscription. Kumbaga sa One Piece pa poneglyph siya. Dito is may inscription talaga siya ng mga bato. Nandito na naman kami ngayon sa section na puro mga goddess nila, guys. Ito si Indra, the god of thunder. Ito yung kanyang rebolto, guys. Ito naman si Ganesha. Siya ang the son of Silva and Parvati, known as the god of wisdom in Hinduism. Lahat ng section dito, guys, puro mga rebolto na kanilang mga gods and goddesses. And this section naman, guys, is mga paintings, more on arts, craft. We're done exploring the museum, guys. No, so for me, worth it lang naman. Sulit nyo, babayaran mo na 150 rupiah. Pero sa Philippines, free of Yeah. Adjacent lang dito sa museum, guys, is the Monas. Isa din yun sa mga sikat na spot here sa Jakarta. So pupuntahan din natin yun siya doon. Walking distance na siya, mga 3 kilometers. Guys, we are outside at the museum. Tapos nasa harap lang nito, guys, is the Monas. Ito yung isa sa mga iconic spot na parang may tower. Guys, so sasakay tayo dito sa kabayo. Go, Ed. Ikaw mauna, Ed. Ayan. Pak! Isa sa Katyalesa na kami ni November. Sinikot lang tayo ng Monas. We have arrived here at the Monas. Baka ulit kami ng Kalesa, guys. Actually, malapit na naman yung museum sa Monas. Mainit na kasi kaya sumakay na lang kami ng Kalesa. So my guys, meron silang ganitong maliit na parang cart. Iikot yan siya sa buong Monas. Guys, at least social yung ating sasakyan. Yan. Pero ang init, guys, ha? Ang init. Just banda, guys, may exit ng Monas. May mga nagtitinda dyan ng mga para may bazaar. Actually, wala pa tayong ref magnet. So, check natin kung may makita tayo mamura dito ng mga ref magnets. Tatlo nito, guys. Isang ganito. 35,000. Pero pag tatlo yung bibilihin mo ng ganito, 100,000. Nakasave ka ng 5. Mura lang, no? No? Kasi ang daming bentahan dito. Yeah, foto. Yeah.
Mostly the same designs. Hanap tayo ng parang ano, yung parang magagandang design ng ref magnet. Mumura na kanilang t-shirt guys. 50,000 rupiah lang, tatlo na. 50,000, that is around ano lang niya siya guys. Nasa mga 150 pesos. So open sila everyday guys. So hindi lang siya by season or by day. Everyday open sila dito. Sa labas lang ng Monas Park. No? So instead of going to Asamka Market, you can buy here. Mura lang din naman siya guys. Ang mura ng bilihin dito, my God. We are now already bound to the airport. We're just waiting for the Grab. So yung flight natin pa uwi is 12:30 AM pa mamaya. So time check, it's still 8 PM. So we still have many hours to spend there in the airport. Andito na tayo ngayon sa Terminal 2F guys. Nasa guys, ang tahimik naman ng airport. Ano ba dito? Wala pa yung Cebu Pacific guys. So yung Cebu Pacific is nasa Terminal 2F siya. So tapos na kami security check. Pero hindi pa kami nakakalagpas ng immigration. So nag-online check-in na kami guys. So binigyan na kami ng boarding pass. So we are now good to go. Pagdating namin kanina hindi pa nag-open yung counter. Pero pamasok na kami. Because we have already our boarding passes. Wala naman tayo check-in baggage. Yun guys, so when it comes to transportation dito sa Jakarta, so we just use Gojek and Grab, either of those mga Grab, mga ride-hailing app. Pero majority na gamit namin guys is Gojek, whichever is the cheapest na price guys. Ayan siya. Then when it comes to payment, some small stores here in Jakarta still accepts cash. And pag bumili ka naman sa mga malls nila guys, cashless naman sila, so hindi naman sila tumatanggap ng cash. May mga ibang establishment na tumatanggap ng cash pero hindi na nagsusukli. No? So kaya better na lang siya nga mag cashless. If you plan to just stay here in Jakarta, hindi na kayo lalabas pa ng city, pwede din kayo magsisi-city tour, I suggest that you have to withdraw na lang small amount kasi the rest of your transaction will be cashless na. Yung airport nila guys, di ba usually sa atin yung airport natin after security check is immigration or immigration after security check. So kanila guys, security check muna, tapos dadaan ka ng mga stores dito, tapos after that, saka pala immigration. Doon tayo kanina sa security check. Tapos ang dami pang stores dyan guys sa gilid. Saka tayo dadaan dito sa immigration. Yan yung immigration nila. On our first day here sa Jakarta, nakabili kami ng 2 onshows worth 20,000 plus something. Yung Jakarta guys is meron din silang ini-impose na tax refund or VAT refund. But make it sure guys, mga requirements siya. You have to get first the official receipt and then the second one is yung dapat kumuha kayo ng form sa store mismo guys para kung magpapala-tax refund kayo kasi hahanapin yun siya. And the tax refund office is located at the customs before sa security check. Guys, dito na yung aircraft natin, Cebu Pacific. So, I think this will be an on-time flight. And this will mark our trip here in Jakarta. So, our 48 hours in Jakarta ends here. And for me guys, I had fun naman with Jakarta. Most especially doon sa part na nag-staycation tayo. Sarap ng food sa hotel. Kasi na-enjoy namin yun yung hotel. Now, so if you have some time guys, no, spare money and spare time, try also Jakarta. No? So it's worth it naman siya puntahan. Maganda naman din siya. So that's all for this trip guys. See you again in our next travel vlog. And don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!